Kunat Buster, if I will say. Casters, pasok. Win streak ng Fnatic Onyx. Tutuloy-tuloy ito patungo sa game number 3. Ladies and gentlemen, welcome para sa ating game number 2. Kami pa rin ninyo makakasama, Burrito. Of course, Ate mo Chantel. Aabangan natin to kasi hawak ni Super Prince yung isa sa mga heroes na tumatak talaga sa kanya. Oo, parang ano niya na to, kung may hero lang din na pwede mong gamitin na paulit-ulit kahit nakapikit. Oo, merong ibang ganun eh. Hindi, joke lang. Pero yeah, nung time na yun, Arlot pa yung kasama nila. So gamay na talaga yung mga positioning din pagdating sa mapa. Paano kaya nila kukontrahin yung sabihin na natin explosive play from FK? Oo, pero sa kabilang panig naman ay meron ding Lolita. So pwedeng harangan yung mga dispersion play na pwedeng gamitin dito ni Super Prince para doon sa duality. And nakita ko nga kanina doon sa drafting phase, tinanggal din talaga yung Hanabi. Kasi nga kung maalala natin, Falcon Safety rin ang gumamit noon. Di ba? Oo nga pala yung mga heroes kasi na hindi mo ine-expect na nakakasalubong mo sa RG, biglang lumalabas eh. Oy! Ay, hindi mo din ine-expect na Sige, magkakakalmutan agad as early as now ang ating mga junglers. But nakita natin na naunang nag-level 4 dito si King Kong. Iba talaga ang kalibre ng isang Julia na nag-level 3. Kasi kumpleto na yung enhanced, isang Lahat ng enhanced skills mo. Yung chain, yung sword, at yung sight. Habang Fnatic Onyx naman ngayon, naramdaman nila yung sakit eh. Naramdaman nila yung damage ni Kyle TC. So, ngayon ay kailangan muna nilang kumalma. Ano pa naman, 20 seconds pa naman para doon sa unang turtle ng ating game. And dito sa may bandang ibaba, magandang pag-usapan to Super Marco versus Kelra. Paano ba yung match up ng isang Ruby versus Akari? Oo. Pero kasi kung hero lang din, sabihin na natin yung range dito nung isang Super Marco or na isang Kari. Sinabi ko hero pag-uusapan, tapos binanggit ko si Super Marco, Yun no? nga eh. Pero yung range ay sabihin na natin mas melee yung isang Ruby. But anyway, mamaya natin pag-uusapan yan. Op. Kasi meron ng pagpasok doon. King ko makakakuha ng turtle, flap TC ang kanyang tatargetin. At halos mawawala na nga ng buhay kay TC. Ay nakatakas pa rin. Pero nagamit na yung revitalize at si Few alis muna doon sa spawn. Okay, dami nagamit na ultimates doon. 4 na ultimate para sa Falcons AP Bren. Pero successfully nakuha ng Fnatic Onyx yung unang turtle ng laban na ito. Pero going back doon sa match-up ni Kelra at saka ni Super Marco. Tama ka na sinasabi mo. Range obviously ay lamang si Super Marco dito. Pero kasi ang mahirap dito, yung dikitan eh. Pag Yung nadikitan dikitang ka na, laban. And kahit anong gawin mo, kayang-kaya kang dikito ni Kelra eh. Remember, may Don't Run Wolf King, may extra dash kasi yan every time na i-skill siya eh, di ba? Tapos sobrang bilis pa ng cooldown. Yeah. So kailangan na dito, napaka-importante at magmamatter yung positioning ni Super Marco if ever. So eto na ang abangan din natin kung paano magiging kontrahan ng ating mga post 5 for Brusco. Isang malakihang setup play. Si Ogwe naman, na feeling ko ang pinaka magiging function niya dito is talagang haharangan at sasalagin ang mga bala or kung ano mang pwedeng ibato ng Fnatic Onyx. Oo, ang dami rin pwedeng iba to dito. Actually, si King Kong, si Super Prince. Pero may diversions play sila na gagawin dito. Super Prince, nakita niya na may nakatagong spawn doon. And natunugan na agad ng Fnatic o ng Falcon Safety Bren yung ginagawa or yung gagawin dito ni Super Prince. Ngayon, 3 minutes and 30 seconds ng ating game. Mahaba-haba pa naman. 30 segundo para sa pangalawang pag-uong ng laban na ito. Magkukooldown na rin yung diversion dito ni Super Prince. Kaya kailangan maghanda. Tinan mo, nag-scatter around doon sa Turtle Pit. Itong Falcons, Fnatic, Falcons AP Bren. Nalilito na ako. Parehas kasi FP. Oo, tas parehas pang P. Parehas FP. Oo, FP parehas yung dalawa. Kulang na lang ay makita ng mga nanonood sa FYP. Itong video natin. So nakita na rin by the way si Ogwen at 6 seconds bago magkaroon ng pagong dito sa ating game. Medyo kalahati yung buhay doon ni Super Marco at ayan na nga. Nag-spawn na at sisimula ni King Kong dito kasama kanyang mga Brewski. So for F-Cap, magkakaroon ba na isang malawakang aluminum blast from Ogwen dahil hindi pa sila masyadong pumapasok? Yun nga, yung 4 na flicker ay available ba dito para sa Fnatic Onyx Philippines? Nasundot! Nasundot, mga kaibigan! Ang ipinagbabawal na teknik! Oh my gosh! Parang toothpick! Minadali lang talaga. Yun yung timing ng since season 1 ng MPL Philippines ay naglalaro ka na. Alam mo na yun yung mga milliseconds na yun.
Oo, nakita niya parang, ay, narinig ko yung retry. Gamitin ko yung katabi nung pag-spawn yung sa spawn. Yung toothpick. Yung toothpick. Na-toothpickan. Na-toothpick ang lit. Ayan no, may Ayan, natirang sobrang liit na buhay doon. Kaguhit na lang. Gaguhit. Ibang klase talaga itong si Pew ngayon. Naagaw yung or nakuha na yung Torre dun sa may Okay. ibaba. Naku po, ito mga pangyayari nakaka-traumatize talaga. Kaya dalawa agad makukuha ng Fnatic Onyx double kill para kay Super Friends nung moment na yun. Pero nakita ng F-Cup nung time na yun. Natunugan nila pero ang bilisan talaga ng reflexes dito habang yung penalty zone nagamit na rin ni Flap TC. Si King Kong ay mamamatay din. Uy, hindi na buhay. Nakapag-dash. Nagkaroon ng lifesteal nung moment na yun. So, naging casualty lang. Doon sa moment na yun is Flap TC. Oo nga pala, no, pag nagtatransform ka kasi from wolf to human form, may extra shield ka na nakukuha and yun yung naging reason bakit nabuhay si King Kong doon sa nangyari na yon. But then again, dahil sa mga team fight na naganap, lumamang na ng 1.2k ang Fnatic Onyx Philippines. Si King Kong ay umiikot-ikot lamang din habang ang ganda ng flow nila dun sa may top lane. Alam mo, pati yung mga MPL fan, nakikita na natin yung support. At tingnan naman, sabi dito ni Kazumi, okay yan kasi si Super Prince ang gumagamit ng Luyi. Oh, tas meron din na supporter naman ng FK si Adlib, a newbie guitarist. Okay daw yung carry para makunat ng mga kalaban. Oo nga, kasi meron nga naman talagang true damage na nanggagaling doon sa kanyang mga shurikens. Ngayon, ikatlong pagong ng laban na ito. Fnatic Onyx Philippines, yung naghahanap ng pwesto pero maganda na ang nakuhang posisyon ng Falcons. Si AP Brent, may diversion play sila gagawin. Ay! Huli ka! Hindi pala. Hindi. Oo, nakapag-dash away. Si Kyle TC nung moment na yun. Yung mga sinasabi natin, pag nakita mo kasi yung portal, yung diversion, parang mapapaisip ka, itutuloy ba nila to o hindi? Or nagzo-zone out lang talaga? At ang sino-zone out nila ngayon si Kirk, si Brusco! Ay, makakapag-implosion nung moment na yun. At grabe naman! Yung success rate na makuha dito ni Few, yung turtle. At diretso pa nga, Brusco is down. Makakapatay dito si King Kong, pero na-target na rin shot na iwan pa si Kel Ra. At makakapag-wolf form. Pero Falcons AP Brent, sila'y nanalo sa teamfight na yun. Hindi ako makapaniwala dito. Dalawang pagong nakuha ni Pew, mga kaibigan. Hindi naman, ito yung mga hindi na mapaliwanag ng siyensya. Ito na yun. Alam nyo kasi guys, nung mga panahon na tinawag na idol ng mga kids, si Pew. Si Kuya Few ay dati pang jungler. Retribution holder siya noon. Naalala ko no, mga Selena, mga Kagura, yung mga ginagamit niya. Tas High mga school pa Gusion. lang ako nun. High school ka pa lang ba nun? Grade 6 pa lang ako nun eh. Ganon. Pero kidding aside, nakikita natin yung expertise and yung experience talaga ni Few. Lahat nata ng hero na laro nito kasi ang dami na ring role na dinaanan nito, di ba? So again, Fnatic Onyx, nakita natin parang all throughout itong laban na to, ikinokontrol nila. Pero dahil dun sa dalawang pagong na nakuha ng Falcons sa AP Bren, nakukuha na nila yung momentum or nabalik nila yung momentum dun sa kanila. Ngayon, patungo na tayo sa mid part. Kailangan lang nilang mag-ingat dito kasi hanggang ngayon hindi pa rin namamatay itong si Bulletproof Super Marco with 003 na KDA. Tingnan mo naman, napakayaman din. Oo, siya ang nasa tuktok ng gold received. So, 5,700. So, again, para sa Fnatic Onyx, maganda sana yung setup play kanina. Yeah. Nagkaroon lang nga lang ng counterplay dito yung Falcons AP Bren. So, ito na yung mga moments, no? Ito yung kinagandahan sa high level of MLB na nakikita natin from the team sa MPL Philippines Season 14. Wow, kompleto. Wow. Hindi sila masyadong nagbibigay na information at kung maaari lang na hindi na sila gumalaw sa mapa. Ganon yung ginagawa nila. Pero alam yan, ng side ng FCAP, na nandun yung mga players na meron din spawn, si Few kanina, magte-teleport. Ang biggest question dito, magte-teleport ba ang Fnatic Onyx bago mag-team fight sa Lord? Ay, ang ganda ng ginawa ni Flap TC dito. Actually, masasagot yan mamaya Lalo na si Flap TC. Alam niya kasi na may nakatago dun sa may pixel Kaya binabato-bato lang niya ng mga lason jutsu Ditong itong Lord na ito. Ayun Ayan, makikita mo kasi kagad masakit yan Kapag nag-react yung Lord, tas patungo doon sa may pixel, ibig sabihin, may taong nakatago doon, di ba? Wait lang. Si Kirk ay nakaabang din. Ang ganda ng ginagawang pag-control doon sa nakuha. Uy, wait lang. Speaking of makukuha, si Flap TC, ginugulat tayo hinatak lang.
Kasi kung nagkataon din ay hindi maharangan ni Ogwen yung vacuum dito ni Super Friends. So more discipline ang pinapakita dito ng Fnatic Onyx. Kasi nakita nga nila yung counter initiation na pwedeng gawin ng F-Cap. So 9 minutes sa ating game. Again, napaka ano na to, parang nagkakasaikuhan na lang yung mga teams natin. Kung magkakaroon ba ng teamfight or not. Kung kukuha muna ba sila ng player. Pero isa lang ang pinakamasasabi natin, tuloy pa rin ang hatakan. At ang una na hatak, si Few. Mukhang ano yata kanina nakuha kasi 2 turtle Baka makuha yung Lord. Unahin na natin si Few. Inuna na kagad, 4v5 tong laban na to pero may diversion play din na gagawin. Walang idea dito ang Falcons AB. Ay! Implosion na naman! Dalawang mahuhuli doon. Pero makakapag-Winter Crown si Flap PC. Meron counter set pero si Ken natuloy pa rin ang paghatak. At si King Kong nga ay double kill na. Diretso kuha dito ng mga Sonics para sa Lord. Mabilisan lang ang pagkuha ng Lord na yon dahil sa pagkakamatay ni Few. Naging 4v5 ang laban at isinuko na ng Falcons sa AP Bren yung Lord na iyon na malayang makukuha ng Fnatic Onyx Philippines. Mahaba-haba pa to. 1.6k good lead ang nakuha ng Fnatic Onyx doon. Pero buhay na rin naman or pabuhay na rin naman yung ilan sa mga members dito ng Falcons AP Bren. So makakadepensa pa sila. And with the kits na meron sila, obvious na kaya nilang kunin itong unang Lord na to. Tsaka alam mo dito para sa Fnatic Onyx, parang ang ginagawa nila, pag nahanap nila kung nasa si Ogwen, sobrang line and diversion nila kay Ogwen para makahigop dito si Super Friends. Kasi sabi nga natin, parang yun yung pangsalag, di ba? So parang ganun yung nangyayari. So naku, maaagawan pa si Kaltin dito ng purple buff. So talagang sakop na ng Fnatic Onyx yung mapa. Yeah, and napansin ko rin si Pew ay naka-roam boots na rin dito, no? Para sa additional na kapag nakaka-kill siya. Wait lang, mayroong diversion play na pinaplano na naman. Na-trauma bigla kung saan pupunta kasi hindi mo na maisip Yup. Magulo na rin talaga. Actually, kapag Fnatic Onyx Philippines ang naglalaro, sobrang gulo talaga. No, kung saan mo makikita yan, si Super Prince, kung saan bumabato, and kung ano-ano mga dispersion and rotation, and si Brusco. Ito yung nakakatakot. Yung combo, for sure naman, nakasalubong niya na sa RG yung mga ganito Yung mga Tigreal. Isang set lang ako. Set lang. Tingin na. Tingin sa akin. Ganun na yung mga nagiging call dyan. And yung pagkasasama ng Louie at ng Tigreal ay talaga nakakatakot. Oo, narinig na naman natin yung mahiwagang conceive. Pero ni Zone wala tatamaan sa moment na yun. Kaya ang perfect target nila is gonna be Flap TC pero may Winter Crown na gagamitin doon. Pero makahatak pa rin dalawang players na F-Cap. At tuloy pa rin yung laban natin. Super Marco free hit. So walang casualty nung moment na yun. Pero tama ang naging reaksyon na ating crowd, napasigaw sila after nung pagkakagamitan ng mga skills. Kahit siguro yung mga teammates dito ni Flap TC napasigaw din pagtalon niya doon sa penalty. So walang tinamaan, buti na lang meron siyang Winter Crown para makaligtas siya doon sa pwedeng ibigay sa kanya at ibato sa kanya ng mga skills dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ang ganda ng hugot ni Kelra, but then again kulang pa rin sila doon sa damage dahil nga sa kunat din ng mga heroes dito ng Fnatic Onyx Philippines. Falcons 80, nalilito na naman ako. 30 seconds para doon sa Lord. Kasi naman parehas may F Oo, parang mapaisip ka na lang talaga. Pero kung napapansin ko para sa FNOP. Ayan, FNOP sa Fnatic Onyx Philippines. Yan. Pagkapasok ng implosion, si Kelra naka-ready. Sa hugot? Sa hugot niya. So, mas napapatagal yung crowd control. At pag nahugot na, at saka na dito, dinidisperse or vacuum ni Super Friends. So, yun yung mga kailangan bantayan dito ngayon ng F-Cup. Para naman sa Fnatic Falcons AP Bren, again, kailangan nilang protektahan dito si Pew. Kasi yung 6-man niya na dala-dala, yung Dominator's Descent, medyo nakakagulo rin sa teamfight yan. Minsan kapag inilapag mo yan, hindi mo na alam kung sino unahin mo, yung Lord ba, yung Hero ba, o yung Dominator's Descent. Diba? And walang instant na pang tunaw dito ang Fnatic Onyx Philippines doon sa Dominator's Descent. Ang kailangan na lang nilang gawin dito, alagaan si Pew, wag mahuli kagaya nung nangyari nung unang Lord kanina, na nahuli kagad. Go-burst ata nila to parang fast Lord yata. Tingnan natin. Naku, napigilan at nailayo doon si Cal TC. Karoon si King Kong makakakuha dito ng Lord. Dediretso yung bahan ng Falcons AP Bren. Ginamit na naman yung Winter Crown. Pambuhay pa rin dito si Flap TC. At si Kelra medyo aaray ng moment na yun. So
Walang casualty para this side na ating team fight. Pero si King Kong, Oh! konting Buhay pa. lang. Pero kakaibang achievement na nakikita natin. At ayun na nga, Kirk with the kill. Buhay pa rin sila dito pero si Blatis yung magiging next sa target. Yung Gwen na kailangan na Ay! tumakas. Buti na nandun yung nakakapatay na ba siya ilipante dito ni Kyle TC. Habang Ay, may first shot may play na TV na gagawin. naman! May first shot Buti play na gagawin. Ay, bulaga! Walang tatawa ng moment na yun. Kaya si Bruce ko naman makukuha nila. Si Kendra dito ay merong crowd control lang naman. Oh! Merong ring para sa kanila. Pero grabe mga paghatak. Kaya naman sakto. Dito si King Kong. Pero si Ubus Candice ata. naka-double kill din. Nako po! It's gonna be a shutdown para dito kay King Kong. And a wipeout para sa Fnatic Onyx. Nagmamadali at sumisigaw na ang mga Sonics. Ito na at ang pagtatapos. At unti-unti na nga kinakalmot at kumakatok ang game number 3, Fnatic Onyx Philippines! Grabe!